Alright fam, at syempre di kompleto yung Cebu trip natin kung hindi tayo magle-lechon. So dito tayo ngayon sa House of Lechon. Nasa House of Lechon tayo ngayon. So, tinanong lang tayo kung table for two, syempre. And then, pinaupo tayo dito. Yan. Yan. Medyo maganda yung ambience dito. Kasi, ano lang, parang alfresco style kasi hindi AC. Pero may AC yata. Yan, may AC sa loob. Pwede sa loob, pwede sa labas. Yan. Fam, obviously this is my first time here sa House of Lechon. We ordered regular half kilo regular lechon and then half kilo spicy lechon. We also ordered patbit or pinakbit and then garlic rice. Alright, here is the spicy lechon. Merong sausawan sila. Man, it's good. Alright guys, man, it's so delicious. Aside from Rico's lechon, this is the best lechon I've ever had. Matter of fact, parang on the same level sila. Considering Rico's lechon is a Cebuano style lechon or Cebu style lechon. Alright, so di ko na lang pinakita yung mapagkain ko kasi talagang nagutom ako kasi hindi pa kami kumain ng agahan, so diretso tanghalian to. Anong oras na ba dyan? Mag-alauna. Mag-alauna na. Oh, yun na. So ito na yung kinalabasan. Masarap talaga. Taob. Ngayon, ba't kami pumunta dito? Siyempre, dahil sa Cebu ito, sikat ito sa lechon. But at the same time, kumain kasi kami kagabi sa isang lugar na medyo hindi ko nagustuhan. Hindi parang hindi lang talaga masarap. Redeem. Siyempre, dahil binayaran namin, kinain din namin. Pero wag na lang nating i-feature, baka mamaya sabihin pa nakakasira ng business. But at the same time, bumawi na lang kami ngayon sa pagkain namin. How can I describe this? Lechon. Anyways, typical Cebu lechon, masarap talaga. Yung alam mo yun, yung lasa nanunuot sa laman. Hindi naman lahat ng lechon ganun eh. Pero typical talaga sa lechon Cebu or Cebu lechon, no? Ganun talaga kasarap. Yung flavorful siya, may savory talaga siya. Kumaga, kompleto siya sa lasa, at least pagdating sa lechon. Sa mga nagtataka at
Kung gustong ma-curious kung magkano yung inaabot ng bill namin. At ito, walang halong pang-flex. Okay? So, don't take it the wrong way. So, half lechon regular, half lechon spicy. 1 order of pinakbit, 1 caldero of garlic rice, 2 Coke, 2 lemonade or dalandan, sorry, Filipino lemonade pa tawag na dito sa Calamansi juice. Yung inabot ng may puto bumbong pa pala. Inabot ng bill namin is yan. Okay? So may service charge sila dito, pero syempre kung gusto mo magdagdag ng tip, ikaw na bahala. So very rarely na mag-recommend ako sa inyo, fam, ng mga lugar na kinakainan namin. Most of the time sinasabi ko lang na masarap. At sa mga yung mga nakakainan ko hindi naman masarap, hindi ko na fini-feature kasi baka mamaya maisipan yung pupunta doon, mapahiya pa ako. At higit sa lahat talaga, baka makasira pa tayo ng negosyo. So this is a real life, kaya hindi ko binabalasubas ng ganun yung mga nagsusumikap na alam mo na, maghanap buhay. But anyways, very rarely ako mag-recommend ng lugar. Good places to eat. But this place, I will really recommend. I highly recommend this place. The lechon is delicious, savory, and hindi siya nakakaumay. But of course, kung kumain ka talaga ng napakaraming lechon, kahit gaano pa yan hindi nakakaumay, talagang mauumay ka. So nandyan talaga yung factor na yan. Pero when it comes to, if you have the appetite, you can keep going. Kasi hindi siya nakakaumay. Yun lang. I guess, move on tayo sa next. Good morning, Cebu! Dito tayo ngayon sa IT Park. Kakaparada lang namin dito. Naghanap kami ng parking. Anyways, yung Cebu IT Park, sabi ng kapatid ko, is parang siya yung version ng BGC dito sa Cebu. Well, not necessarily exactly the BGC of Cebu, because alam mo yun, BGC is a whole different level, I guess I would say. Pero ang ibig kong sabihin na IT Park here in Cebu is the BGC version dito sa Cebu, kasi mga modern yung buildings. May business district din naman kasi sila dito, pero this place right here kung saan ako ngayon is Cebu IT Park. Maganda dito, may kung sa nightlife lang, maraming nightlife. Ito dito, yan, Sugbo Mercado yan. So kung gusto nyo ng magandang kainan paggabi, yan, okay yan. So nandito pala kami sa IT Park kasi pupunta kami sa DIY. So you can't really call DIY, I mean it's a store. You can't really call DIY a hardware store kasi wala naman silang binibentang hollow blocks, mga steel bar kung ganon, or mga ganong klaseng mga items. Pero for home goods, yan, that is the place to be. So as you all know, or baka hindi nyo pa nalalaman, dito kami sa Cebu, kaya dahil pina-furnished namin yung condo ko. So yun, actually listed na siya. I will include the link below. A few minutes away from IT Park, yung condo namin. So close sa IT Park, close sa mga universities dito. Kumbaga, kahit nga sa airport, 15 to 20 minutes depending sa traffic at depende kung gaano kabilis magpatakbo. Pero 15 to 20 minutes from the airport. Yun. So kaya anyways, it's about time na I will tour you guys sa DIY dito sa Cebu. If you're familiar sa DIY dito, then I guess you can just skip the video. Pero yun nga, madalas kasi kami dito sa DIY kasi dito namin kinukuha yung some of the materials na pang furnish namin dito sa condo namin. Pero I did not have a chance to siyempre record kasi medyo hassle pa. Pero ngayon finishing touches na tayo,
Hindi na masyadong hassle, kaya I will give you a tour. Alright fam, katatapos lang natin dito sa Mr. DIY. Kamutikin ko pang makalimutan, i-video ko pala yan. Pero anyways, nakita nyo naman kung anong nasa loob. Mga home goods siya. Meron din, nagbebenta din sila ng tools, mga gripo, paint rollers, mga anything you need for DIY. Kaya nga Mr. DIY ang tawag sa tindahan na yun. Napaka-convenient siya. Pero syempre kung hinahanap mo na ay semento, hollow blocks, punta ka na talaga sa hardware. Alright fam.